Kanina, naispatan ko na to. Masasabi ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Naispatan ko na ito, mga kababayan. Ngayon, magre-reaction, pero hindi ko natapos. Magre-reaction tayo na parehas nyo po na ngayon pa lang mapapanood ng buo. Naispatan ko na kanina, nahapyawan ko na kanina, pero hindi buo, no? Reactionan po natin ito, yung Iglesia ni Cristo. Baka mamaya ho, mag-ano na naman tayo, ha? Mag-off na naman po tayo ng comment section, ha? Wala pong ganun. No, hayaan nyo po na mabasa. At hayaan nyo po na marinig nyo yung sasabihin ng taong bayan. No? Kasi kapag yung medyo negatibo po ang dating sa ang komento ng sambayan ng Pilipino sa mga sinasabi nyo dyan, nagugulat kami. Off yung comment section eh. Ako po, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi po ni Kibuloy Diyos po ng mga DDSU si Kibuloy. Sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, kahit na po may mga pambabash, hindi ako nagte-turn off ng comment section. Hayaan ko lang dyan. Sila kasi doon kapag kayong medyo hindi siguro nila gusto yung mga nakikitang comment, nag-o-off. O, panoorin ho natin at pakinggan natin to. Ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, kay Edwin? Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Kuya Jen, sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang sagot. Sige po. Ayun, sa inyo nang galing yung tanong, pero i-address natin sa audience yung sagot. Ayan, ganyan yung ano nila, style nila. Kumbaga, dati merong ganyan eh. No? Sasabihin, sige, mag-interview tayo. Ganito, no? Pero ganito yung mga itatanong mo sa akin. Sa akin lang to base po sa experience ko. Ganito yung mga itatanong mo sa akin, ano? Pero sasabihin ko, galing sa inyo yung tanong. Kanino po bang estasyon? Di po ba sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan? Bakit kailangan pa nilang sabihin, sa inyo po nang galing yung tanong, ha? Hindi kumbaga, hindi scripted to, hindi ganito. Iniiwas, parang may iniiwas sila something eh. Sa inyo po galing yung tanong, ha? Yung anak ko pumasok. Play Roblox na naman. Pero po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, kay Edwin? Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Kuya Jen. Kumbaga, iniiwas na, no? Hindi scripted to. Sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang sagot. Sige po, tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Tama po, kaya sa kanila dapat. Sila daw ang nagtatanong talaga. Makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Pero medyo ang dating, opinion po at base po sa nakita namin. PDP, kumpleto doon. Hindi man kumpleto, pero yung mga main character ng PDP nandoon. Nagmukha pong political. No? Nagmukha pong political. Ang tanong po namin, bakit nyo po ginamit yung salitang peace para dyan po sa rally na yan? No? Kasi Marcoleta nandoon at napakahaba nung kanyang sinasabi doon about politika po. Ano? Kaya yung peace talagang sabi namin, hindi kaya nagamit lang yung salitang peace para mapapunta yung ibang mga miyembro. Kami nagtatanong lang din galing po sa kanila yung tanong. Hindi po kaya nagamit lang yung salitang peace para po mapapunta yung mga miyembro. Kasi alam po natin yung mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, hindi po talaga mahilig sa usaping political yan. Baka pagka narinig nila, magsasalita si Marcoleta, nandoon sila Robin Padilla, nandoon yung mga PDP, may halong politika ito, no? Baka hindi po pumunta. Di po ba? Kaya, gamitin natin, peace na lang, peace rally.
Di ba? Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ay, pamumulitika. Na ano na sila, pareha sila ng sinasabi ni Inday Sara, ni Bato, at nila dating Pangulong Duterte. Ito ay lahat ay pamumulitika. Saglit lang po hindi lang namin alam, mga boss chief amo sir dyan sa INC, no? Hindi ko po nila lahat, Hindi lang po namin alam kung aware po kayo doon sa mga Mary Grace Piatos, doon po sa mga Kokoy Villamin, doon po sa, may bago pang pangalan, Miggy Mango, kay Dodong. San damakmak na Dodong? Aware po ba kayo doon? No? At wala pa ho kaming naririnig na sagot doon. At yung confidential funds po, mga kababayan, ay galing po yun sa tax ng bayan. Aware po ba kayo na mayroong mga nasasabi na babanggit na 250,000 yung rest house per night? Para masabi po natin na pamumulitika lang yon. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyayari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Hindi daw kasi sila pinakinggan yung panawagan. Saglit lang. Medyo nalito ako. Yung yung panawagan na kapayapaan, hindi pinakinggan. Ngayon medyo mukhang tingin ko lang ho ito. Mukhang dito natin malalaman kung talagang yung black voting ng Iglesia ni Cristo, mga bossing, ay talagang gagana pa ngayon. Pagka nanalo si Marcoleta, ibig sabihin gumagana pa ang black voting ng INC. Tama ho ba ako? Kasi yan, panigurado naman na suportado nila si Marcoleta. Kung madami talaga ang INC, sige, isa lang tayo na iboboto, si Marcoleta lang, no? Para pumasok. Kapag hindi nakapasok si Marcoleta, ibig sabihin, wala. Sabi ni Audrey James, Sixto, wag mong umpisahan ang INC boy. Hindi ko nilalahat yung INC. Ito, hindi ba pwede na magkomento kami doon sa sinasabi nila? Bakit mamamatay din kami? Mamamatay din kami kapag nireaksyonan namin yung sinasabi nila. Ganon ba yung ibig niyong sabihin? Tanong lang. Pag INC ang nireaksyonan namin, mamamatay din kami. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Tuloy. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Oo nga. Pero dapat po maging specific tayo dito. Dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Yun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience, no? Hindi naman sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Hindi po scripted to. po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansa. Aware kaya kayo doon sa mga yung mga fake news na pinapakalat kung bakit hindi nagkakaisa ang bansa, kung bakit watak-watak ang Pilipino? Aware din ho kaya kayo doon? Isang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Malamang po, bagi ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento. Kaya Edwin, ano po? Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Nako, mabuti po, nabanggit niyo po yan kay Edwin, Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang Tsaka wait lang ilan yung sinasabi ninyo na miyembro ng INC?
like example na lang ho. Kunyari talagang isa, no? 8 milyon, 12 milyon, o sabihin na nating 20 million, exaggerated na ho yan mga boss, yung numerong 20 milyones ha. Tingin ko po hindi masasabi na majority po ng Pilipinas yun. Ano? Hindi po masasabing majority ng Pilipinas dahil ang bilang po ng Pilipino, mga kababayan, ay kulang na po, kulang 120 million na po mga bossing. Kulang 120 million na po mga kababayan. So, ilang porsyento lang yun? 1/6%, 1/6 lang po yun ng ng Pilipinas, ng populasyon ng Pilipinas. Tama. At yung 20 milyones na ibinigay ko, exaggerated pa yun. Exage pa ho yun. At kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Oh. Kagaya ng mga ginagawa nila, no, yung mga inaabuso, yung loophole ng ating mga batas. Hindi po sumasang-ayon ang iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Kaso nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sino ba naman ang magkakaso sa kanya dito sa ating bansa? 'Di ba? Superpower yung kakalabanin mo. Kaya yung mga nagrereklamo ho, yung mga naghain ng kaso, dumulog po sa ICC. At yun po, sir, ay panahon po nakabilang pa tayo sa INC, sa INC. hindi ho ako INC. Kabilang pa tayo sa ICC. 'Di ba? Kailan nangyari 'yon? 2017. Kasama ang Pilipinas sa ICC nung panahon na 'yon. 'Di ba? Kailan ho bumaklas o umalis sa ICC? 2019 kung hindi ako nagkakamali. Bakit? Siya yung iimbestigahan eh. Di ba? Siya yung iimbestigahan eh. Kaya mapapatanong ka, wait lang, tama ba talaga yung pag-alis sa ICC dahil siya yung iimbestigahan? Pero nung panahon na ikinaso yan, pasok pa tayo sa ICC. Pagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sabi po nung iba, kapag nung si Buloyski, hindi naman daw po gumagana ang hustisya. Nako, wala nang justice system sa Pilipinas. Sira na. Yun po nung inaaresto si Buloyski. Tapos ngayon naman po, gumagana ang justice system ng Pilipinas. Diba? Siguro kung siguro kung saan lang, papabor. Sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Sabi ni Munoz Vlog, si Gold Dagal, pinabaril ng INC. Sabi ni Munoz Vlog, naku, totoo ho ba yan? Narinig ko yun na Tegi, namatay. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Pero si Gold Dagal, pinabaril ng INC. Hindi lang ho natin sigurado kung totoo yan. Natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya. Wala pong soberenya ang isinuko. Isang individual lang ho ang sinuko. Isang individual lang po na yung kanyang kaso ikinaso po sa panahon na tayo ay kabilang ka-anim sa ICC. Sorry. Sabi ni Captain 11th Division, salamat po sa inyong palipad. Roommate ko, iglesia, nagising sa katotohanan. Ayun, tumigil na sa pagsamba.
Di naman daw kasi salita ng Diyos ang nasusunod, kundi salita ni Manalo. Uy, salamat po sa inyo. Fake news now, inaccurate later sa hearing. Tuloy. Ang ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ako po, naniniwala ko, wala pong soberanyang isinuko. Si dating Pangulong Duterte o isang individual lang po yung dinala doon sa ICC. Oh. Mga boss, chief, amo, sir. Eto, may nangungulit na. Ayan, oh. Nangungulit na. Mga bossing, magpapaalam na ako. Alam nyo na kung ano gusto nito. Gusto maglaro ng Roblox. Paalam po hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat, mga kababayan.